Nagkwento sa akin ang aking bunsong kapatid na madalas ay kasama ni Papa kapag naiiwan sa van. Minsan ay may nasabi siya sa akin na nakita raw ni bunso na minamasahin ni Papa si Clarice dahil daw di umano ay masama ang pakiramdam nito. Best friend ko si Clarice pero never nangyari na sumama ang kanyang pakiramdam kapag meron kaming family outing or service namin ang aming car. At noong 2 o 3 beses nang sinabi sa akin ni bunso, medyo nag-isip na ako ng hindi maganda. Kaya itinanong ko kung paano ang masahe ay ginagawa ni Papa. At sa kwento ni bunso ay pinopoint out niyang ang hinaharap ni best friend ang inuupakan ni Papa. Pinagpala kasi doon si Bestie At noon ngang aking subukin noong minsan na mawala sa aking paningin si best friend. Pagdating ko sa aming van, kitang-kita ko kung paano tila niyayanig ng 7.5 magnitude na lindol sa kinapaparkingan ang aming van. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Schoolmate ko si Clarice simula pa noong elementarya. Kaya naman kilala siya ng aking magulang. At kung makailang ulit na rin siyang natulog sa bahay. Kwarto ko ay kwarto na rin niya. OFW ang magulang ni Clarice at ang kanyang kasama. Sa bahay ay ang kanyang lola and lolo at ang kanyang 2 kapatid. Sa aming pagiging magkaibigan ay halos magkapalit na nga kami ng muka. At magulang na rin ang alam ko ay turing niya kay mama at papa. Halos na pagkakamala ng kapatid ni Clarice ang bunso namin. Kaya hindi ko expected ang mga sumunod na pangyayari sa aming pamilya nang dahil kay Clarice na aking bestie. Hindi naman ganoon kahirap ang buhay namin. Normal lang din na tulad ng marami dito sa atin sa Pinas. Empleyado si mama at si papa naman ay isang simpleng driver. Meron kaming van na ginagamit ni Papa pang pasada. Pero madalas, siyang maarkila at isa na ang aming school sa suki ng Papa ko. Dahil may trabaho si Mama at ako naman ay nasa school, madalas kasama ni Papa si bunso mapapasada or arkila ang aming van. At dito na nga nagsimula ang kwento ng aking bunsong kapatid na si Ate Clarice di umano masahi Papa, sama daw pakiramdam. Hindi ko yun iniintindi dahil hindi ko nga nakitang nakipagkwentuhan si Clarice kay Papa. Nag-uusap pero kapag nandoon lang din naman ako kaya wala akong iniisip na may katotohanan ng sinasabi ni bunso at sinasabi ko pa nga na huwag kang ganyan, masama yan. Malay ko ba kung wala lang siyang masabi? Tsaka bakit naman gagawa si Papa ng ganon kasama niya si bunso at bata iyon? Sabi nga ng marami, hindi sinungaling ang bata. At that time, merong boyfriend si Bestie na higher year sa amin. 3rd year high school kasi kami at 4th year high school ang boyfriend ni Bestie. Ako naman ay wala pa sa trip mag-boyfriend. Wala lang dahil ayoko Pero noong halos 3 o 4 na ata na nagkwento si bunso, inusisa ko kung paano ba ang ginagawang pagmasahe ni Papa. Naisip ko kasi ang akin ding sinabi kani-kanina lang na hindi sinungaling ang bata. Ayon sa kwento ni bunso, ang kanyang pinopoint out kung sa katulad kong nakakaintindi, hindi naman masahe ang kanyang kinukwento dahil mukhang hinaharap ni Bestie ang tinutukoy noon na di umano may nararamdaman kaya minamasahe ko no. Alam mo kasi sir, pagdating sa bumper, napapasanool na lang ako kay Bestie dahil pinagpala siya roon. Ewan ko pero parang gusto kong biglaan na lang ay patunayan
kung meron bang katotohanan ang sinasabi sa akin ni Bunso. Para kasing interesting. Baka nga mamaya may kung ano nang hindi ko alam. Kung sa bagay ay hindi naman talaga imposible dahil nangyayari din sa iba. Hanggang sa nung magkaroon ng camping sa aming school, tulad ng dati isa si Papa sa Inarkila. Meron naman sanang bus pero dahil kilala si Papa at ilan sa aming teacher at estudyante doon sumakay. At nandoon ako kaya sasama raw si Papa para na rin makita ang lugar. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Bunso. Paano kung meron akong matuklasan na hindi maganda? Lalo't wala naman akong nahahalata na merong kakaiba pagkasama ko si Papa at Clarissa. Hanggang sa noong gabi, habang kami ay nasa camping at mawala sa aking paningin si Clarice, pinuntahan ko kung saan nakaparking ang mga sasakyan na aming service. Pero hindi ko roon nakita ang aming van. Naglakad-lakad ako mula sa parking hanggang sa mapansin ko, di kalayuan ang aming van na bahagyang naaabot pa ng liwanag ng streetlight. Gabi na noon at tulugan na ang lahat at apat kami sa tent. At noong magising ako, wala si Bestie. Walang ilaw sa aming van, kaya hindi ko alam kung nandoon si Papa at natutulog. Pero habang papalapit ako sa van, napansin kong tila niyuyugyug iyon. At parang napapadaan sa isang grabing lubak na kalsada. Napatigil ako sa paglakad. Naisip ko ang kwento ni Bunso. Hanggang sa tila ba tinamaan na ng 7.5 magnitude na lindol ang aming sasakyan mula sa kinapaparkingan noon. Lumapit ako upang makinig ng kung ano ba ang nangyayari pero sarado kasi ang bintana at pinto noon. Kaya wala akong marinig maliban sa langit-ngit ng aming van. Hindi ako umalis hanggang sa katulad ng patak ng tubig sa gripo. Katulad ng malakas na hangin at unos. Dahan-dahang kumalma sa pagyanig ang aming van. At sa pagbukas ng pinto, tama nga ang kwento ni Bunso. Clarice, Papa, anong ginagawa nyo? Kaya pala nagkukwento sa akin si Bunso ng kung ano-ano. May ginagawa pala talaga kayong milagro. At ang dalawa naman ay walang imik. Clarice, ano to? Hindi ako makapaniwala. Bakit Papa ko pa? May boyfriend ka. Ang daming lalaki dyan. Masisira ang pamilya namin nito pag nalaman ito ni Mama. Ang laki pa naman ng tiwala ko sa iyo at malaman-laman ko ganito ang gagawin mo. Umalis ako at iniwan ko ang pawis na Clarice at si Papa. Hindi ko alam kung makikialam ako dahil bestie ko ang sangkot doon. At sigurado gulo kapag nalaman iyon ni Mama. Nagsama pala ako ng ahas sa bahay. At noong sandaling iyon, hindi ko kailangan ng paliwanag nila. Hindi ko man kita ang eksaktong ganap sa loob pero sa itsura pa lang noong van namin, matinding gyera ang ganap sa loob ng aming van. At sigurado akong 100% matagal na ang kabulustugan ni Bestie at ni Papa. Pagdating ko sa tent, maya-maya pa ay pumasok na rin si Clarice. Walang imik hanggang sumapit ang umaga. Hanggang dumating ang puntong kailangan na naming bumalik sa school. Nakauwi ako ng bahay na ni alinman kay Papa at Clarice. Walang kumausap sa akin. Tila ba alam ni Papa na hindi ako magsusumbong kay Mama. Nimal talaga tong si Bestie. Pati Papa ko pinatikim ng special na sinanduming. Mula noon, hindi na nagpunta sa bahay si Clarice. At maging sa school, hindi niya ako kinakausap. Hanggang tuluyan nang hindi ko nakita si Bestie sa school. At lumipas ang ilang araw, sumugod ang pamilya ni Bestie sa aming bahay at galit na hinahanap si Papa. Juntis na pala si Bestie, naloko na. Hindi ko lang sinabi kay Papa na hindi ko na nga sinabi kay Mama para hindi lumala. Siya naman iyong hindi nagdala ng sitwasyon. Naisip ko lang din, paano na? Pamilyadong tao si Papa tapos minor de edad si Bestie. At ang sitwasyon na iyon ay kamuntikan ng magdala kay Papa sa kulungan.
at kamuntikan na ring sumira ng aming pamilya. Nagkasundo ang magulang ni Bestie at si Papa na wag siyang ipakulong. Paano siya makakapagsustento lalo't nagdadalang tao si Bestie? At si Mama naman galit syempre. At halos palayasin na si Papa sa bahay dahil sa iskandalong dinala sa aming pamilya. At ang senaryong iyon ay tatatak sa aming mga kapitbahay at mananatiling insulto para kay Mama at sa aming dalawang anak niya. Hindi naman nagkahiwalay ang aking mga magulang pero ramdam ko ang hirap ng may magulang na sa pagitan ay merong lamat. Sa kabila ng nangyari kay Bestie at sa aking pamilya, hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili na makita ang aking kapatid mula kay Papa at Clarice na aming bagong bunso. Wala namang kinalaman sa gusot ang bata, dami lang siya at resulta ng pagiging mapusok at mahina ng kanyang laging magulang. Sa ngayon, taon na ang lumipas. Tanggap na rin ni Mama na meron kaming kapatid sa labas. At kung paano nagkagustuhan si Papa at Clarice, meron kasing asma si Clarice na nataong noon raw. Isang beses na atakihin si Bestie ay nasa sasakyan siya. At si Papa ang nag-asikaso sa kanya. Whew! Hindi nakakatuwa lalo kung merong mawawasak. Pero nangyari na at kailangan talagang tanggapin para sa ikapagpapatawad ng bawat isa. Tayo ay tao at alam nating pare-pareho na nagkakamali. Pero ang tanong, kailangan bang abusuhin natin iyon? Lalo pat sa kabila noon, maybe 80%. Alam naman natin kung ano ang magiging resulta. 'Di ba?